Patuloy na kinikriticize ng Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ito ay kaugnay sa mga plano ng Israel tungkol sa Rafah at sa mga balak ng Israel na ubusin ang Hamas upang hindi na maulit pa ang October 7, 2023 at ayon sa Israel upang hindi na maging threat muli ang mga Palestino sa Israel at hangad din ng Israel na maisauli ang lahat ng mga hostages na hawak ng Hamas. Ang problema mga kaibigan, habang kinikriticize ni Joe Biden ang mga plano ni Netanyahu ay patuloy naman ang Estados Unidos na nagbibenta ng mga jet fighters sa Israel. Katakataka dahil kung talagang makatotohanan ang pagkundina ni Joe Biden sa mga plano ng Israel sa Gaza, hindi ba't kahit na bibilhin ng Israel ang mga jet fighters na ito, hindi sana ito ipagkakaloob ng Amerika. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkri-criticize si Joe Biden sa pamunuan ni Netanyahu. Noong mga nakaraang buwan ay sinabi na rin ni Joe Biden na hindi siya magbibenta ng mga armas sa Israel dahil ayaw niya na maging kasangkapan ang kanilang armas para sa mga sibilyan sa Gaza. Subalit, ang problema mga kaibigan, ayon mismo kay John Kirby, spokesperson ng Amerika, siya mismo ang nagsabi mula sa bibig naman ni Joe Biden na everything that Israel is needed, they will provide it. Ibig sabihin mga kaibigan, lahat ng mga kakailanganin ng Israel ay ibibigay. At katunayan, ang Israel at United States of America ay nakipagkasundo na at pirmado na ang Israel ay magdadagdag ng 25 more na F-35 mga jet fighters. Ito ay mga nasa $3 billion. Napakalaking project nito mga kaibigan at ito ay kumpirmado na at maliban pa riyan, approve na ito mga kaibigan sa Israel. Ito ay kinumpirma mismo ng Ministry of Defense ng Israel ayon sa report ng Reuters. Marami tuloy mga eksperto at ibang mga leaders ang nagsasalita tungkol sa agreement ng dalawang bansang ito. Can you imagine mga kaibigan na ang plano ng Israel sa Gaza ay tahasang kinundina ni Joe Biden at sinabihan niya si Netanyahu na dahil sa balak ng Israel ay pinapalakas lamang ni Netanyahu ang kanyang political career. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, ang punto ni Joe Biden ay ginagamit ni Netanyahu ang Gaza para sa kanyang political career upang siya ay magtagal sa kanyang posisyon kahit paman kaliwat kanan ang isinasagawang protesta ng ibang mga Hudyo sa Israel dahil sa mga hostage na hawak pa ng Hamas. Pinipressure ng mga Hudyo si Netanyahu kaya hindi madali ang tinatahak ngayon ni Netanyahu. Nariyan pa ang mga pagkundina ng Estados Unidos sa mga hakbang ng Israel. Pinapalabas ni Joe Biden na ang Gaza ay ginagamit lamang ni Netanyahu upang manatili siya sa kanyang posisyon. Pero ang problema nga, sa likod ng mga pambabatikos na ito, nagkasundo ang Israel at US, si Joe Biden at si Netanyahu na magdadagdag nga ng 25 na mga fighter jets. Inireport ng Flight Global na kung ito ay maidideliver na ng Amerika sa Israel ang karagdagang 25 na mga jet fighters, umaabot na sa mga 75 fighter jets ang matatanggap ng Israel mula sa USA. Marami ngayong mga Palestino at ibang mga bansa na nakikisimpatya sa mga sibilyan sa Gaza dahil madadagdagan na naman ang kapangyarihan ng Israel dahil sa karagdagang mga jet fighters na ito. Maging ang The New Arab ay kinumpirma din na talagang merong kasunduang ganito ang Israel at ang USA. Ayon naman sa report ng The Flight Global na sinabi daw ng Amerika na ang mga kasunduang ito ay matagal nang pinag-uusapan. 2017 pa raw, hindi pa sumabog ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas mula noong October 7, 2023 hanggang sa taong 2023 lang daw nagkaroon ng mga formal agreements ang dalawang ito at hanggang sa taong kasalukuyan. Kaya sa taong ito ay nagkasundo ang US at Israel na magdadagdag nga
ng 25 na mga jet fighters ang Israel. Bago maaprubahan ang mga agreement na ito, may malakas na panawagan si Biden sa administrasyon ni Netanyahu. Tinawag pa nga ni Biden si Netanyahu na making a big mistake. At sa buwan ding ito, 2024, mismong si Joe Biden ang nagsalita para sa kampo ng Israel na magkakasundo nga ang Israel at Hamas. Nagbigay pa nga ng 3 mga proposal si Joe Biden na di umano ito ay mula sa kampo ng Israel. May tinawag si Joe Biden na 3-phase of Israel-Hamas ceasefire agreement. Subalit nang magsalita si Benjamin Netanyahu, lahat ng mga ipinahayag ni Joe Biden tila wala sa katotohanan. Bakit? Dahil sinabi ni Netanyahu na bago magkaroon ng long-last peace sa Gaza ay kailangang maubos muna ang Hamas sa Gaza. Dahil ayon kay Netanyahu, nais niya na ang mga Palestino ay hindi na maging muling threat sa mga Hudyo. Nais din ni Netanyahu na maibalik lahat ng mga hostages na hawak ng Hamas. At higit sa lahat, ayon kay Netanyahu, never again is now. Ang explanation kasi ni Netanyahu, kung pagbibigyan ang Hamas sa kanilang hiling na magkaroon ng ceasefire ay parang pinalalakas lang daw nito ang puwersa ng Hamas at meron pa itong gagawing malalaking pag-atake sa Israel in the future. Hindi lang sa Israel, kundi maging sa ibang panig ng mundo dahil nais daw ng Hamas na maitatag ang Islamic State.